Marami kasi nagtatanong sa amin na kung bakit ba kami lumipat dito sa Alberta, paano ba namin binili yung bahay, magkano ba yung bahay namin, yung mga ganyang klaseng tanong. So, kaya gumagawa ko ng mga gantong videos para i-share namin yung mga experiences namin sa inyo, sa pagbili ng bahay, kung bakit kami, yung reason namin, bakit kami lumipat dito, tsaka ano ba yung mga itsura ng mga bahay dito sa Alberta, kung ano ba yung mga ma-afford ng mga tao kung lilipat sila dito. So, ko lang i-share sa mga manonood, ganyan, sa mga subscribers namin na may mga balak na lumipat dito. Na kaya ako gumagawa ng ganitong mga videos. Swerte lang ng mga homeowners dati sa Toronto na nagbenta ng bahay tapos lumipat dito sa Alberta. Siguro ngayon parang mortgage free na sila or mababa yung mortgage nila. O kaya naman yung mga nauna even before the pandemic. May mga kalala din kasi kami na nag-move dito before pa nung pandemic. Tapos nakabili sila ng mga bahay na mas mura, diba? Tapos ang baba nung interest rate. So, ayun, kasi kami sa case namin, wala kaming binentang bahay nung lumipat kami dito. We felt that time Ontario is not affordable anymore. Kaya naghanap kami ng ibang lugar na affordable pa rin yung mga bahay. So, kaya yun, napunta kami dito sa Alberta. Ayan. Tapos ang kagandahan pa, yung asawa ko is nakapag-transfer siya ng work. Kung ano yung work niya dun sa Ontario, pareho din ng work niya dito. Same position, same pay, kaya okay siya. For today's video, is-share ko sa inyo ang dalawang show homes na yung isa is over $1 million, yung isa naman is under $1 million. Ano na nga ba yung makukuha natin sa ganyang presyo dito sa Calgary, Alberta? So, itong dalawang show homes na to ay nasa Rockland Park, Northwest Calgary, Alberta. So, ang builder niya is Brookfield. Alam ko sa Toronto, yung mga ganitong presyo ng bahay is ano lang siya, parang yung under $1 million, makakahanap po sa Toronto ng parang semi-detached, parang duplex dito sa Alberta. Yun yung tawag namin dito, duplex. So, yun yung kaparehas ng 900,000 na bahay dito. Makakakuha ka na ng single detached compare sa 900,000 dito sa Toronto. Ang makuha mo lang is semi-detached. Yung bahay na papakita ko sa inyo, yung isa 1.35 million. Pero itong bahay na to is napakalaki, new build. 3,000 square foot siya. So, talagang malaki siya. Tapos, sa Toronto naman, kung i-compare mo siya, ang mabibili mo lang siya for, siguro yung ganyang presyo is yung mga resale. Meron din mga resale sa Toronto na mga 1.3 million na detached na rin. Nakikita ko kasi sa realtor.ca. So, ito by Brookfield. Luca, 3,070 square feet. So, yun yung garahe, yung pinasukan natin. Nandun yung agent. Just gonna look around. How much is the starting for this one? Luca. How much is the starting for the Luca? 1.3. So almost same as the... Okay. Finished basement? With finished basement? That one? Yeah, finished Okay. So, it's almost the same. 3,000. 1.3. 1.35. See, umani na rin, hindi akong gusto ipabuhat So, pa ito. sa mukhang mudroom. Mudroom? Oh, yeah, yung gusto mong pagawayan. Kasi ate pa, para lang may maupuan kami pag nagsasapatos, may hangiran. Yan talagang gusto pagawa. Is 1.35 the starting o ito na yun? Ito na yun. Yung showroom. 1.35. So, ang showroom ang nila before sale? Kung ipamili mo ang gusto with the upgrades. With everything, with this one? Di siguro kung lang. Pero with the upgrades, 1.3. So, kung wala upgrade, I'm not sure if for sure mas... I mean, before upgrades. Pero ito yung mga gusto ngayon bubuhat ng car. Mas feel ko yung isa ito. Pero gusto ko yung dining room. Mas masyadong to. Mayaman. Iba kami doon. Sa bonus room. Merong siyang dalawang door, French door.
Ito ganito, okay ako sa size na to. I think cozy. So this is 1.35. Tungod sa ICD. Laundry. Yan. Ilang square 2 bedrooms. 3,070, I think. Ilang bedrooms upstairs? Looks so big. I know, right? Yung isa mas malaki siyang tignan. Pili ko nga sa ano yun, ICD. Ayan. Ito yung isang room. Ha? Yes. Maliliit yung mga kwarto dito. Ayan. Ito yung masters. Pero gusto Ayan. na ko yung flooring. Ayan, yan. Wala na akong panahon. Magpipaint daw si Bianca. Imbes na bumili, di ba? Kung nakita mo yung artwork niya dun sa bahay niya. Oh, why not? Ikaw bumuot. Si Richard din sabi niya, siya na lang daw magpipaint. Bibili daw siya ng pang-frame. Ate, I think ito almost same size sa ano nyo. Hindi ba? Hindi. Maliit lang yun sa amin siya. Ito yung gusto ni Dolly. Oh, wow. Malaki to. The price. Ang daming kwarto. Yung magpa-bars doon. So, ayan yung isang kwarto. Tapos, meron din dito na pwedeng kwarto kasi ginawang gym. Marble lang? Or buong Tapos, merong pwedeng gawing kitchen, yung kitchen dito. So, ito yung washroom. Just how many? Pero maganda nga sana. Tapos, may isa pang bedroom dito. Parang may pwedeng dalawang kwarto dito. Tapos, may flex room din. May extra small room na pwedeng gawing office. Yun sa gym. Tapos ito yung living room. Tapos walkout basement din siya. Katulad ng isa, walkout basement din siya. Kasi pag yung sa pond ka, yung likod mo yung backing into a pond, ano siya, usually, walkout basement. So, alam mo bakit inisip ko pag Yung design? yung layout mo. Ito yung sa Columbia 26. What's different? What's it? Di ba ako kay Pa? Paano mo? Oh, here, yung mudroom. Oo nga, iba nga. Tapos eto, wala ka sa bakit na siya. And then, ano na yung office. Malaki yung sa inyo, Shai, no? Mas malaki yung Mas malaki yung kala Shaira. Binis-continue na nila. like yung, ito pa lang, nakuha ng balcony. Oo. Mas malaki yung kala Yung ano Shai. ng balcony. Yeah. Nakuha ng balcony. Anong pangalan nung sa inyo? Columbia 24. 24. Ito Columbia 26. Asan yung 24? Wala na, discontinue na nila. Tapos ito yung gusto namin ipagawa. Pero, sabi Yan, ko, made it. Walk out din siya. 2.5. Magkano daw to? Ano yung nasa inyo? Yung wire lang. Kasi sabi ko, okay, kung magpagawa kami magkano, 2.5. Ayaw kayo wag na. Never mind. Sabi ni Tony. Sige, bilisan natin ulit. Kasi 2.5. Sabi ko, yan, magpapagawa. Pero masyadong Yeah, kasi black. Yeah, ang floor kasi Ito yung masters. Tapos yung counters nila and on, they made it all black. So parang Masters, tapos again, ito yung bonus room or family room. main floor ba? Oo. Oh, merong ano dito. May ganyan natin sa amin, wala mang ganyan. Tapos ganito. Oh, ito yung laundry. Parang si Christian Grey, ano po yun? 1900? 1900 to? No, 910. 910. Oo, ang starting. Starting 910. Hindi na million ang showroom. Alright.
Kasama na yung basement, Shai? Oo, kasama basement. 910. Okay. Ay, basement ate? Oo. Hindi daw. Hindi kasama yung basement, 910. 1 million, ano sabi ko na? Wala kayo sa basement. Okay. So, 910 daw. Hindi pa kasama yung basement. Hindi finished basement. Asan yung basement? Feeling ako nung gano'n ako nagbilang ako sa branch na. Oh, club. So, ito yung basement. So, 3 bedrooms upstairs. And so, may isang kwarto dito na ginawa ulit na gym. And another, ito yung washroom. And then another bedroom here. Ayan. So, it's a walkout basement din siya. Ayan. Medyo nasa mataas na ano siya price range. Wala lang, nakatuwa lang namin na pumasok dito sa mga show homes na to kasi usually ang talagang pinapasok ko lang talaga ng mga show homes yung feeling ko na ma-afford talaga ng mga tao, 'di ba? Kasi 'di ba 1 million, napakamahal naman talaga ng 1 million na bahay. So gusto ko lang ipakita ko ano yung itsura ng mga ganito $1 million houses dito sa Calgary, Alberta. Para mako-compare nyo rin. Di ba, malay nyo, may mga milyones din naman kayo na gusto nyo rin yung gantong klaseng mga bahay. So, kaya sinashare ko din sa inyo.